Isang araw, nakita ni Moises na sinasaktan ng isang Ehipto ang isang Hebreo. Kahit na lumaki at nag-aral si Moises bilang prinsipe sa kaharian ng Paraon, siya pa rin ay isang Hebreo. Natandaan niyo ba yung kwento ko nung nakaraan na pulot lang siya ng prinsesa? Kaya ngayon, malaki na siya, kaya ngayon, siya na ay isang prinsipe sa Paraon. At kailangan niya ng tulungan yung sinasaktan na alipin ng Hebreo. Tumingin-tingin si Moises sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, sinugod niya ang Ehipto. Sa labanan nito, namatay ang Ehipto. Mabilis na tinabunan nito ng buhangin ni Moises. O ayan, tinabunan niya. Nakikita niyo ba? Sa sumunod na araw, nakita na naman ni Moises ang dalawang Hebreo na nag-aaway. Sinubukan niyang awatin ang mga ito. Nagtanong isa kay Moises, papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipto? Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at nabatid na may nakakita sa ginawa niya. Nakating ang balita sa Paraon, kaya tumakas si Moises patungo Midian. Pagdating sa Midian, naupo si Moises sa tabi ng isang balon. Dumating ang 7 babae na anak ng pare ng Midian. Sila ay may balak ng sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit, may nadumating ng mga pastol at hinabol ng mga babae. Nakita ito ni Moises, kaya sinakluluhan niya ang mga babae at tinulungan ng painom sa kawan. Maaga kayo umuwi, sabi ni Ruel, ang ama ng mga babae. Pinaliwanag nilang ginawa ni Moises, kaya pinatawag ni Ruel si Moises. Mula noon, doon na nanirahin si Moises at pinakasal sa kanya ni Ruel ang panganay nitong anak. Samantala, sa Ehipto, namatay na ang Paraon. Ngunit, lumarain pa rin ang mga Hebreo sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipto. Ang mga Hebreo ay naghihinagpis at naghihirap. Sila ay nananalangin ng tulong sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Lingid sa kaalaman ni Moises, binabalak pala ng Diyos na gamitin siya para mapalaya ang mga Hebreo. 40 taon ang nakalilipas simula noong tumakas si Moises mula sa Ehipto. Siya ngayon ay pastol sa kawan ni Ruel. Isang araw, habang nagpapastol si Moises, ay nagpakita sa kanyang isang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Nagpasya si Moises na alamin ang bagay na ito. Nang papalapit na si Moises, tinawag siya ng Diyos mula sa nagliliyab na punong kahoy. Moises! Moises! Nandito ako! Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Ubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel, sinabi ng Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kay Moises. Ang tungkod ni Moises naging ahas. Pinasok nito ang kanyang kamay sa damit mo. Meron pa isang kautusan bago pa yun. Kasi diba, yung tungkod niya naging ahas. Bago pa yun, meron pang yung utos ng Diyos sa kanya. Sabi niya ganyan. Hinawakan niya ulit yung buntog ng ahas. Ito yung naging tungkod na ulit. Nagbigay pamuli ang Diyos ng isang tanda ng kanyang kapangyarihan. Ipasok ng iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib. Utos ng Diyos. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya ito nagkaroon ng sakit sa balat ni parang ketong. Nang ilabas niya naman ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati, makinis na ulit. Tapos, tumanggi pa rin si Moises.
Hindi po ako mahusay magsalita, sabi ni Moises. Nagalit ang Diyos. Gagamitin ko si Aaron, ang iyong kapatid, bilang iyong tagapagsalita, sabi ng Diyos. Bumalik si Moises kay Ruel. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at pumunta patungo sa bayan ng Ehipto. Pinangunahan ng Diyos si Aaron na salubungin si Moises sa bundok ng Diyos. Nang sila ay magkita, sinabi ng Moises kay Aaron ang plano ng Diyos na palayain ng mga Hebreo mula sa Ehipto. Magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila at sila ay naniwala na tutulungan nga sila ng Diyos. Magkasama silang sumamba sa Diyos. Tapos ano kayong sumunod na nangyari? Moises at Aaron ay matapang na pumunta sa Faraon. Sinabi nila, pinapasabi ng Diyos na iyong palayain ang kanyang bayang Israel. Hindi ko palalayain ang Israel, sagot ng Faraon. Ayaw niya sundin ang Diyos. Gagamitin ng Diyos ang kanyang dakilang kapangyarihan upang mabago ang isip ni Faraon. So ngayon, tatapusin muna natin ang kwento. Sa susunod, itutuloy natin kung ano-ano nga yung ginawa ng Diyos kay Faraon para mabago lang ang isip nito.